Kamusta mga ka-health? Welcome back sa ating channel, kung saan ginagawa nating simple at madaling intindihin ang mga health topics na importanteng malaman ng bawat Pinoy. Today, may pag-uusapan tayong isang medyo sensitibo pero sobrang common na problema, ang primary oral hygiene issue, but also considered as medical symptom. Bakit kaya may mga taong mabaho pa rin ang hininga kahit na nagsisipilyo naman sila? Ito ang tinatawag na halitosis. Sa video na to, malalaman natin ang cause o sanhi nito at paano ito masusolusyonan. Simulan na natin. Ang halitosis ay isang medical term para sa chronic bad breath. Ibig sabihin, hindi ito yung simpleng morning breath na nawawala pagkatapos nating magsipilyo. At linawin natin, hindi ito dahil sa hindi marunong magsipilyo ang isang tao. Madalas may mas malalim pa na dahilan at isa-isa nating pag-uusapan yan. Ano ang numero 1 sanhi ng bad breath na hindi alam ng karamihan? Ito ay ang bakterya na nagtatago sa likod ng iyong dila. Oo, tama ang narinig mo. Hindi sa ngipin, kundi madalas nasa dila ang problema. Sa likod kasi ng dila natin, may maliliit na uka-uka kung saan kumakapit at naiipon ang mga tira-tirang pagkain, bakterya, dead cells at maging ang plema. Itong mga bakterya na ito ay naglalabas sila ng sulfur compounds at yun mismo ang nagbibigay na hindi magandang amoy. Kaya kahit anong galing mong magsipilyo ng ngipin, kung hindi mo naman nililinis ang dila mo, hindi mawawala ang bad breath. Marami ang nagugulat dito. Pero ang panunuyo ng bibig o dry mouth ay isa ring major cause ng mabahong hininga. Bakit kamo? Kasi ang laway natin ang natural na mouthwash natin. Ito ang naglilinis ng bakterya at mga natirang pagkain. Kapag dry ang ating bibig, dito na magpipiesta ang bakterya at mas bumabaho ang hininga. Ito yung karaniwang nangyayari sa mga umiinom ng maintenance na gamot, mga laging dehydrated at lalo na sa mga humihinga gamit ang bibig kapag natutulog. Kaya paggising, amoy agad ang bumubungad. Para naman sa mga laging inuubo, sinisipon o may allergies, ito ang isa sa pinaka hindi napapansing dahilan, post-nasal drip. Kapag may post-nasal drip, yung plema o mucus mula sa ilong ay tumutulos pababa sa lalamunan. Doon, nagiging pagkain nito ng bakterya, kaya nagkakaroon ng hindi kaaya-ayang amoy. Kung ikaw ay allergy prone o laging may sipon, malaking factor ito sa amoy ng iyong hininga. Isa pa sa mga nakakagulat na dahilan ang tonsil stones. Ang tonsil stones o tonsilloliths ay yung maliliit na puting parang bato na nabubuo sa tonsils. Gawa ito sa pinagsama-samang food particles, bacteria at dead cells. At grabe ang amoy nito. Minsan, hindi mo ito nakikita. Pero kapag may naubo kang maliit na puting butil na sobrang baho, iyon na yun. At kahit araw-araw ka pang magsipilyo, kung meron ka nito, babaho pa rin ang hininga mo. Minsan naman, ang dahilan ay simple lang. May pagkain na iipit sa pagitan ng ngipin. Kaya kahit nagsipilyo ka, kung hindi ka naman nag-floss, nandun pa rin yung mga tirang pagkain na nabubulok at nagbibuild ng bakterya. Isa pang nakakagulat na rason ay ang acid reflux o GERD. Kapag yung acid mula sa tiyan ay umaakyat pabalik sa iyong lalamunan, nag-iiwan ito ng amoy na parang maasim. At kapag palagi itong nangyayari, nagiging chronic ang masamang amoy ng hininga. At panghuli, may mga underlying medical issues din na pwedeng maging sanhi ng bad breath, tulad ng uncontrolled diabetes o di kaya'y mga problema sa atay at bato. Kaya kung lahat na ay sinubukan mo pero hindi pa rin nawawalang amoy,
Baka senyales ito na kailangan mo nang kumonsulta sa doktor. Alam mo ba na minsan hindi ikaw ang nakakaamoy ng sarili mong hininga? Sanay na kasi ang ilong natin sa sarili nating amoy. Kaya kadalasan, ibang tao pa ang nakakapansin bago natin malaman na may problema na pala. Kaya mahalagang maging aware tayo sa mga senyales ng halitosis. Isa pa, kung napapansin mong madalas namamaga o dumudugo ang gilagid mo kapag nagsisipilyo, huwag mo itong baliwalain. Maaaring senyales ito ng gum disease at isa rin itong major cause ng bad breath. Kapag may infeksyon ang gilagid, naglalabas ito ng amoy dahil sa bakterya at nana na hindi agad napapansin. Gusto mong malaman kung may bad breath ka? Subukan mong dilaan ang likod ng kamay mo, patuyuin ng ilang segundo at saka amuyin. Kung may amoy, malaking chance na ganun din ang amoy ng hininga mo. Simple check, pero malaking tulong sa awareness. Pero tandaan, kung ilang linggo na at hindi pa rin nawawala ang bad breath kahit ginagawa mo na ang lahat ng oral hygiene steps, huwag matakot. Magpatingin sa dentista o doktor. Minsan ang hininga natin ang unang nagsasabi na may mas malalim na problema sa katawan. Remember, ang fresh breath ay hindi lang tungkol sa confidence, tungkol din ito sa kalusugan. Kapag maalaga tayo sa bibig, inaalagaan din natin ang buong katawan natin. So, paano natin masusolusyonan ang bad breath para hindi na ito bumalik? Ito ang mga pinaka-importanteng hakbang. Una, linisin ang dila araw-araw gamit ang tongue scraper o kahit iyong toothbrush. Pangalawa, stay hydrated. Uminom ng maraming tubig para hindi manuyo ang bibig. Pangatlo, ugaliing mag-floss. Hindi pwedeng toothbrush lang. Pang-apat, i-manage ang sipon at allergies para maiwasan ang post-nasal drip. Panlima, iwasan ang sobrang kape, sigarilyo at alak dahil nakakatuyo ito ng bibig. At kung may acid reflux, mahalagang gamutin ito. Small habits pero malaki ang epekto. Ayan mga ka-health, yan ang mga tunay na rason kung bakit may mga taong mabaho ang hininga kahit nagsisipilyo sila. Hindi ito laging tungkol sa pagsisipilyo lang. Madalas, may malalim na dahilan. If you find my video helpful, huwag kalimutang i-like ang video, i-share at mag-subscribe. Comment down, fresh breath, para malaman kung umabot ka sa dulo ng video na ito. See you on the next Healthy Pinoy episode. Stay healthy!